Okay mga kapatid, ang sabi dito, Supreme Court dismisses Sara Duterte impeachment petition as moot. Moot. O, kahit ano dyan. Issues protection writs for rights advocate. Mga kapatid, ito na po ang balita niya kasi English yan, ano? So, syempre, pinatagalog na natin yan sa ating Supreme Court. Hindi, ito na mga kapatid, ano sabi, ibinasura ng Supreme Court ang mga petisyon ni VP Sara Duterte laban sa impeachment proceeding dahil moot na ito habang naglabas naman ng proteksyon para sa mga human rights advocates. Kinatigan ng korte ang writ of amparo at temporary protection order TPO para sa mga abogado at aktivista dahil sa banta ng red tagging pasay ng kabuuan. Okay, pinaliwanag naman na yan eh, no? Ano yung moot? Sabi ko ng ganon. Ang moot sa batas ay nangangahulugang wala ng praktikal na silbi o saysay ang isang kaso para desisyonan ng korte dahil nagbago na ang sitwasyon. Narito ang mahalagang detalye kung bakit ito dineklara. Wala ng resolusyon, hindi na kailangang maglabas ng hatol ang korte dahil niresolba na ng panahon o ng mga bagong pangyayari ang mismong pinag-aawayan. So, ibig sabihin, nung nag-apela si VP Sara, dahil sa tagal ng Supreme Court sumagot, may mga nangyayari na kaya hindi na sila mangingialam. Base o sa aking pagkakaunawa, hindi na academic, iniiwasan ng mga korte na mag-aksaya ng oras sa mga kasong hypothetical o pang-akademiko na lamang at wala ng direktang epekto sa mga sangkot. Halimbawa, sa kaso kung hinihingi ni VP Sara Duterte sa korte na ihinto ang impeachment, ngunit natapos o ibinasura na ito sa Kongreso, natapos or ibinasura or natuloy ang impeachment, parang gano'n ano, bago pa magdesisyon ang korte, magiging moot ang petisyon dahil wala ng impeachment na pipigilan. So, ibig sabihin, nag-apela na kasi si VP Sara noon. Ang problema, itong Supreme Court, ang tagal sumagot. Di ba matatalino naman yung mga nasa Supreme Court? Bakit kasi delay? Ngayon lang. No, breaking news ho kasi yan mga kapatid. Nauna pang nahuli nang sabihin. No? Okay, pabor ba ito kay VP Sara? Siyempre, hindi. No? Ang desisyon na ito ng Supreme Court ay hindi pabor kay VP Sara Duterte dahil hindi ito pinagbigyan ang kanyang hiling. Bagkos hinayaan ng Supreme Court na magpatuloy ang proseso ng kanyang impeachment sa Senate. Okay lang kasi nakikita naman ng mga kababayan natin kung sino talaga yung tama at mali, di ba? Lalong nangangamote po yung mga kumakalaban kay VP Sara, yung mga prosecutor, no? Ang petisyon ay isang formal na nakasulat na hiling o pakiusap na isinusumite sa korte, para po mas malinaw yung nangyaring pagbasura nila doon, yung korte na yan doon sa hiling ni VP Sara. Sa sitwasyong ito, si VP Sara at ang kanyang mga abogado ay naghain ng petisyon sa Supreme Court. Hinihiling nila sa Supreme Court na ihinto at ideklara na illegal ang ginagawang investigasyon ng House of Representatives doon nga sa Kongreso. So bago pa magkaroon ng impeachment, ang katwiran nila lumalampas na sa kapangyarihan ang Kongreso sa pangungulekta ng ebidensya laban sa malawakang pangulo. Makalawang laban sa kay VP Sara nga. Ano ang ibig sabihin ng ibinasura dahil moot? Ibinasura ng Supreme Court ang hiling ni VP Sara dahil huli na ang lahat para pigilan ang Kongreso. Paano di magiging huli? Ang bagal-bagal nyo. Hindi naman mawalang garal lang po mga sir, mga mama. Katatalino yung mga tao. Kayo may pinakamatatalino dyan. Tapos ang tagal niyong desisyonan. Tapos ngayon huli na. Ang tagal, di ba? Ito na. Bakit ito? Bakit hindi pabor? Ito na nga, ito ay hindi pabor sa kanya dahil nabigo siyang harangan ng impeachment sa pamamagitan ng Supreme Court. Dahil sa pagbabasurang ito, tuloy ang paglilitis. Ang buong kaso ng impeachment ay opisyal nang nasa kamay ng Senate. Senador ang pagpapasya, etc. Ganun. So, sa madaling salita, mga kapatid, tuloy po yung impeachment. Alam na ho natin yan. Ito na nga nagpapatuloy. Pagdating po sa Senado, nakikita naman po natin kahit meron silang mga ebidensya, ang nangyayari parang pumapanig pa sa mga Duterte kasi nga wala naman nakikitang ibang anomalya. Walang nakikitang mga anomalya dun sa paggamit ng pondo at yung nabali ho yung rules na hindi pwedeng
hindi pwedeng anong tawag doon, buksan yung yung confidential fund. Dapat nasa COA na lang 'yon ang magsasalita na walang kahit na anong problema. Kaso ipinakita pa po ng doon po sa Senate hearing na si BP Sara ginamit sa foods, tapos bukod sa foods, ginamit sa gamot, confidential fund. So ibig sabihin, hindi niya na ito ibinida. Hindi niya na to inilabas at walang nagbalita na ginawa yon ni BP Sara. Kasi nga confidential, hindi niya na rin yun ipinagmalaki. Pero nakikita niyo naman kung ikukumpara niyo sa mga taga-kabila, yung iba, di ba? Sila punta rito, punta doon. Pag may baha, punta rito, punta doon. Turo dito, turo doon. Di ba? Pakamera dito, pakamera doon. Papogi, papolitiko, palakas sa mga tao. Hindi naman dapat gano'n. Kahit hindi nakikita, dapat gawin mo yung trabaho mo. Ganyan tuloy ang lumabas. Mas lalong minahal ng mga mamamayang Pilipino si BP Sara Duterte. Di ba? Yung mga iba, saan ba nila ginamit ang kanilang pondo? Kung magkabulat-latan, sino kaya ngayon ang madadali? Diba? So wala pa rin, hindi pa rin nila kayang pabagsakin si BP Sara. Kahit anong mangyari, kahit ano pong gawin nila. Itong impeachment na to, mas nakakasama palalo sa administrasyon sa pagkakaalam ko. Pero yung pagtulong ni BP Sara, baka mas nakakasama kay BBM kasi ang Duterte, talagang nakitaan pa na tumutulong pa pala. Pinambili ng gamot, pinambili ng pagkain. May ibang mga vlogger yan, siguro sasabihin nila na hindi nga pwede yan porket binili ng pagkain matutuwa na kayo. Wala naman po yun sa rules kasi confidential yun. Sige, sabihin na nating mali, nandoon na yun. Bakit kailangan bang ma-impeach si BP Sara nang dahil lang sa pagkakamali na yun? Diba? Ano lang ho ito sinusundan, nasabi na natin sa ibang vlog yan, sinusundan lang ho natin yung sinasabi nilang mali. Napakababaw naman ho kung itong impeachment na to nang dahil lang doon sa paggamit at pagbili ng gamot at saka ng pagkain sa paraang hindi pala pwedeng gamitin yon dahil confidential fund. Dahil doon irarating nyo sa Supreme Court or nakarating tayo sa Supreme Court, nakarating tayo sa hearing. Di napulpulan kayo dun. Para kayong naligo sa sarili nyong mantika. Ano tawag dun? Di ba? Meron silang mga pinapakitang mga witness, pero yung witness na yun, yung mga sinasabi para nakakabuti pa kay BP Sara. Paano na kayo, no? Businessman, ang masasabi ko lang sa Supreme Court, ang tagal nyo ho, nawalang galang lang ho. Hindi ko ho maintindihan kasi sabihin na natin, napakatatalino ng mga nandiyan dyan, nakapag-aral kayo, ilang taon, 5 taon, 10 taon, o kung anong mga taon dyan, tapos ang gagaling nila, ang tatalino pa. Saludo naman tayo dyan. Tayo lang ho ay nagtataka kung bakit ganun. Kailangan abutin pa at mag-expired na or gumamit na ng MOOT na words, M-O-O-T. O hindi na pwede, wala na. Kasi nga napagdesisyonan na. Kung sana po, yung Supreme Court na yon, inalam nyo na ng maigi at inaral nyo lang sa mas maikling panahon, di sana wala na tong impeachment na to. Kaya ako iniisip ko, minsan pag may mga kaso-kaso, tapos ang tagal, ba't ganun? Ewan ko sa kanila. Siguro ganun talaga sa Pilipinas. Okay, ang ganito na lamang po. Maraming salamat sa inyong panonood. At siyempre kung trip nyo na may kasamang reaction video at mga katulad ng ganito, huwag nyo pong kakalimutan mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sige na.